Biglang kumambyo ang kampo ni Sara Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na may pagkakataong naglalaban-laban sa isang bidding ang siyam niyang kumpanya. Paliwanag ng kontratista, nawala lang daw siya sa focus. May Agenda Weekend Report si Hannah T. Mix up si Ma'am. Nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. First time niyang offer ng gano'n. Alam mo naman si Ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Nalito lang daw si Sara Diskaya sa naging biglaang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa isang bidding. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Ginisa kasi siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects. Doon, umamin siyang 9 construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya. Nasa 31 billion pesos umano ang nalikom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na yon, ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yun, Siyam? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Nawala lang daw sa focus si Diskaya habang tinatanong ni Estrada. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Pero pinuna si Sara ng mga mambabatas dahil sa pabago-bago nitong sagot. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Kaya lang, mga kamag-anak niya rin ito. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Napapaisip si Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine. Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa Lunes. Katunayan, kasama na si Curly na kanyang asawa. Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabuatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Pwede rin silang maharap sa criminal prosecution. Sa ngayon, opisyal nang cancelled o revoked ang licenses ng siyam na kumpanya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects at hindi na sila makakapag-participate sa government procurement projects. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.